Ayan! Hello, hello Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, isa na namang masayang tanghali kasama kayo dito sa ating Happy Night TV Live Season 3. Ayan, comment naman dyan kung saan sulok kayo o kanto pa man ng Pilipinas mga kahap. So, welcome po ulit. Ako po si Jeff. At ako naman po si Lay. So welcome sa ating lahat, no, na ating mga kahap, sa mga suki natin dito sa ating Facebook Live, sa ating Happy Noy TV Live, o bago nating mga kasama, yung mga bago nating kahap dyan. Hello sa inyo, good afternoon. So i-shout out na rin yung ating mga kababayan dyan, no, yung mga kabarangay natin, no, na dyan sa ating comment section. Feel free na mag-comment kayo dyan para makita natin kung saan parte na ba tayo ng Pilipinas na kakarating, Jeff, no. And yan, kung napapansin ninyo, merong may something nyo sa ating mga ganap. Oo, ayan. Oo, kasi ayun nga kumbaga saan minsan nga may narinig tayo na Saudi now nanonood from the Saudi. Malay mo sa buong Pilipinas nakakalat na rin talaga tayo. Kaya naman mga kahaps, i-comment mo na sa ating comment section kung saang area kayo at i-share mo na rin ang ating Happy Night TV Live kasi mamaya nasa kaya na pala natin makaabot sa Mindanao, sa Apari, ayan, kung saan mang sulok ng ating Pilipinas. Ito. Actually, kasama ko ngayon si Celine. Taga-Visayas yan eh. Bisaya, yan. Mga maupay na udto. Tanghali sa lahat. Ayan. Yes. Nandito siya ngayon kasi ang tag nito, nabalitaan niyo yung mga pag-uusap. Itong Happy Noy TV Live, yes. Nag-uusapan, ganyan. So yan, sumama na siya. Tapos every episode, baka sumama na rin niya si Celine. Ayan. Sabi nga ng isang sharer natin sa Tita Sai Isay, sabi niya siya ay watching from Lucena. O sipin mo, parang dati Metro Manila lang tayo, ngayon may Lucena na rin tayong watcher. Ayan, happy viewing po Tita Sai. So, ayan. By the way, mga kahaps, no, sa mga bago nating tagapanood dyan, o kaya yung mga nagtatanong wala pang mga samang Happy Noy card number na tinatawag, no, ay maaari kayong magkaroon yan, no, habang nagla-live tayo actually. Yes, meron kayong makikita dyan sa ating comment section na naka-pin na registration link. So all you have to do is to click that link, tapos mag-register, tapos after nyo mag-register dyan sa link na yan, ay makukuha nyo na ang inyong samang Happy Noy card. And one time lang yan. So yung mga meron ng samang Happy Noy card nating mga ka-apps dyan, ay hindi na kailangan mag-register. No? Yes. Oo, kumbaga yan one time registration lang. Ayan. Special shoutout nga pala, Lay, bago natin makalimutan, syempre na-appreciate natin lagi talaga yung ating mga first commenters dito sa ating Happy Night TV Live na sila Tita Majoy Gabian, ayan, Doris Capiral, and Tita Gladys Araneta. And also kanina may na-acknowledge din ako na for me, bagong pangalang narinig ko na nanonood sa ating ngayon, si Tita Sai Isay and Tita Arlene Rebulgida. Ayan, happy viewing po Tita. Taga saan po kayo? I-comment na po dito sa ating comment section. So ayan, si Tita Sai, okay na, no? Si Tita Doris, ayan, sabi ni Tita Doris, good afternoon Tita Doris, sabi niya, habit ko na ito every Tuesday and Thursday, tigil linis, tutok kina Shirley. Wow, salamat Tita Doris. Thank you very much. Watching from Iloilo, Tita Mary Joy Gatian, at from Atimoan, kay Tita Rochelle Sandoval. Ayan, good afternoon po sa inyo. Layo na rin talaga. Special shoutout din kay Tita Majoy Gabian. Sabi niya, good afternoon po. Watching from Iloilo. Ay, wow. Happy viewing po. And also from Tita Ashley De Guzman from Caloocan. So, hindi rin magpapahuli talaga yung ating Metro Manila. Siyempre, nakatutok rin at nanonood yan sila dito. Ayan. Meron din sila sila Tita Maylene Javier, sabi, watching from Bacoor, Cavite, Tita Merlin Noveno, ayan, watching from Tagaytay. Shout out kay Tita Melgiza Orasyon. Ayan Tita, happy viewing po. I-comment nyo na kung taga saan kayo para syempre masama natin yung inyong lugar. Ayan, ma-shout out na rin natin. Ayan, shout out din kay Tita Melgiza Orasyon. Ito pala yung sabi niya kasi ito siya ay bago. So welcome sa akin, newbie lang po ako. Ayan. Wow. Next is shout out po kay Tita Cecil Valencia. Kay Tita Cecil Valencia from Payatas, Quezon City. Good afternoon, Tita. Sa Quezon City medyo makulimlim ngayon. Kaya nga napabonet ako kasi pili ko malamig. Ayan, also from Tita Erna Moneda Volante. Ayan, watching from Imus Cavite. Wow, Calabar.
Calabarzon. Oo, Calabarzon. And lastly is kay Tita Vine Kaiko Yuminoy. Shoutout from Binangonan, Rizal. Ayan, feeling ko, nalibot ko na rin yung Pilipinas dahil sa mga kahaps natin na kasama ngayong tanghali. Ayan, libutin pa natin ang buong Pinas by sharing this Happy Night TV Live, mga kahaps, para sa mga susunod pa episodes. Malay nyo, mga kahaps, hindi lang tayo yung nandito. Malay mo, ibang lugar na rin sa buong Pilipinas ay nanonood na nakatutok na dito sa ating Happy Noy TV Live. Kaya naman sa mga kahaps natin dyan na nanonood sa mga watch parties, if ever po na magko-comment kayo, mas maganda siguro na dito kayo mismo sa ating Happy Noy Facebook page mag-comment para kung sakali sure na ito ay mababasa namin ang inyong mga insights. Kasi kung dyan po kayo magko-comment, baka hindi mag-reflect dito at sayang naman yung mga insights na mababasa namin para din sa ating mga kapwa negosyante. Yun. And ulitin ko lang sa ating registration, no? Kung wala ka pa sa mga Happy Noy card, ay mag-click lang ng link dyan sa ibaba, nakapin yan dyan, no? So one time lang yan and it's free para mamaya sa ating mga pakulo ay meron kayong pagkakataon na makasali. Okay? Yes. So yan. Tapos mga kahap, syempre, maliban ang sinasabi at binabanggit dito sa ating Happy Noy TV Live, at syempre kung na-share nyo na rin itong Happy Noy TV Live, isa sa kailangan nating ipaalala sa inyo mga kahaps, no, na alam ko ay memorize nyo na to, no? O, patungkol sa ating pagko-comment, yung ating format na ginagamit sa ating pagko-comment. So ano nga ba, Jeff, ang ating format sa pag-comment nila para may sa ating mga pakulo ay may chance pwede silang manalo doon sa ating mga Yes. So ayan, so mga sa atin, ang ating format para sa pagko-comment na gagamitin ay SH number space, full name space, and yung hashtag HTL Road to 21K space your comment. So mahalaga mga kaps na tama po yung spelling doon sa format na aming ibinigay. Ulitin ko, SH number space, full name space, and yung hashtag HTL Road to 21K. So makikita nyo naman po dito sa naka-post naman yan dito kung ano yung ating hashtag space and then your comment. So mahalaga lang po na ito ay kumpleto at tama. So yeah. So try nyo nga mga kahabs, comment nyo nga kung ano yung top paninda ninyo. So dyan sa format, idugtong nyo kung ano yung top paninda ninyo para masubukan natin kung tama ba yung inyong mga format na inilalagay. So yan, habang sinasabi yan ni Jeff, ay nakikita nyo rin for sure sa ating screen, no, yung ating format na yan. So mga kahaps, nanonood ka man ngayon dito sa ating Happy Noy TV Live, mag-comment na dyan, no, gamit-gamit ang format na yan, at habang nagko-komento kayong lahat, no, alamin natin kung ano yung pagkukwentuhan natin ngayong araw. Yes, ayan naman. Siyempre, ito yung mga excited na rin yung mga kahaps natin. So, ang topic natin for today ay magmumula kay Tita Roma Tejero. Ayan, shout out kay Tita Roma Tejero. Ayan, ang sabi ni Tita Roma Tejero ay sa kanyang topic suggestion, ito yung mga topics mga kahaps, yung naalala niyo yung ating first episode. Di ba nagtanong tayo kung ano yung mga topics na gusto niyong pag-usapan. So isa dito yung nabunot natin kay Tita Roma Tejero na ang sabi niya doon sa kanyang topic suggestion ay ano-ano po ang pwedeng gawin sa ating sari-sari store kung halos lahat na ng katabi mo ay may tindahan na. Paano mas magiging kakaiba ang store mo para mas maakit ang mga customer at mas mabili ang inyong tindahan. Ayan, so ito yung problem din talaga, or di naman challenges na na-experience din talaga ng ating mga kahaps, lalong-lalo na sa mga naapektuhan talaga ng crisis or yung pandemic na nangyayari ngayon sa ating bansa. And I'm sure, no, mga kahaps, related niyo yung kasama kong si Celine, no, kasi makikinig siya ngayon dito sa ating Happy Noy TV Live. And I hope, no, we hope na kayong mga nanonood ngayon dito sa ating Happy Noy TV Live ay makikinig din at syempre makipagsabayan no, sa ating usapan sa pamamagitan ng inyong pagkokomento. So kung tingin mo kahaps, ikaw ay nakaka-relate doon sa tanong ni Tita Roma, ay pwede mo yang i-comment dyan sa ibaba, no? Syempre, pasalamat muna tayo doon sa ating nagbigay ng topic mula kay Tita Roma, dahil dyan meron ka mamayang special prize. So, may contact sa inyo kung kasamahan natin sa Happy Noy, no? Para dyan sa ating munting regalo. And dyan sa pagko-comment, by the way, no, sinasabi natin, natanong mo, Jeff, sa kanila kung ano yung mga top products na pwede
Yes. lang i-comment dyan. No, ulitin natin ano nga uli yung ating format na gagamitin nila dyan sa ibaba. Ang format, so mga kaso, ulitin, ang format ay SSC number, space, full name, space, hashtag, HTL road to 21K, space, your comment, which is yung inyong top product na sa inyong tindahan ngayon. Ayan. Yeah, so mga Kaya kahaps, syempre comment mga nyo lang. kahaps, bago tayo magsimula, di ba? Intro pa lang yun. Yes. So bubunot muna tayo ng 3 happy winners na maaaring magkaroon ng pagkakataon na manalo ng tigo 100 pesos each. So naaalala nyo nung umpisa, yun, nagtanong tayo kung ano nga ba yung mga top products ninyo ngayong buwan. Pwede nyo dyan i-comment gamit yung ating format na binanggit. No? Sige nga, tingnan nga natin kung sino-sino yung 3 happy winners na ating pipiliin gamit ang ating comment picker. So nakikita nyo na ba dyan mga kahaps ang ating comment picker? And kung hindi pa, sabihin nyo sa atin at sasabihan natin sa comment picker na magpakita na sa atin. Okay? Ayan. So, makakasubunot na kami ng ating first winners dito sa ating palaro for today. Ito, umpisa pa lang. So, comment picker, go! Ayan. So, dito mga kahaps, no? So, if ever po na makita ninyo yung pangalan ninyo dito sa ating comment picker, ay ito po ay kailangan pang i-verify. Ito ay i-validate namin kung tama ba or tugma ba yung inyong mga, yung format na sunod ba, yung SSC number, tugma ba doon sa full name na inilagay. Kasi mahalaga po ito na maging tama para maging fair sa ating mga kapwa negosyante na nagko-comment and nagiging fair doon sa kanilang pagko-comment dito sa ating live. Ayan. Ayan, I think meron tayong nabunot. May nabunot tayo kaso walang komento. Oo, sayang. Ayan, so si Tita Arlene nabunot, sayang kaso walang komento, hindi nasagot yung ating tanong na ano ang iyong top products, no? Ngayong buwan. Actually, natanong ko na rin to sa ating group na Sari-Sari Store, kumikita ka ba? Comment nyo dyan sa ibaba, mga kahaps, kung ano nga ba ang inyong naging top product ngayong buwan. Ayan, kasi ulitin ko mga kahaps, mahalaga din yun na masusunod yung ating format. Para fair naman din tayo sa ating mga kapwa negosyante. Ayan, so meron tayong nabunot, ang sabi ay si Tita, bunot natin si Tita Vicky for Tucson. Uy, ayan, Tita, for verification ka na rin po. Ayan. So, i-continue nyo lang pag-comment mga kahaps So, sayang naman kasi bukod dito sa ating palaro sa umpisa, meron pa tayong mga palaro. So, abangan nyo lang kung kailan namin i-announce yung ating pabunot mula kay comment picker. Ayan. So, so yung ating comment picker binubunot niya ngayon ay maaaring may sagot ang inyong yung top products ninyo o may komento pa yung ibinigay doon. So, importante, nabanggit kanina ni Jeff na tama ang ating format, no? Na susunod natin ito para may posibilidad na mabunot ni comment picker. Ayan. So, Lay, meron nga tayo nabunot na isa pa si Tita Edmarie Bliss Dumadag Viana. Ayan. So, Tita, congratulations. Congratulations. Kayo po ay for verification na. So, i-double check pa rin po namin ang inyong entry kung ito ba ay tama at tumugma doon sa ating format na ibinigay. And also, ang last nating nabunot si Tita Nonaline Iglas Ilo. Yes, oo. Yeah, sabi niya, always laban lang, dagdag iba't ibang paninda para lang magbenta kahit madaming kalaban sa tinda. Yun. So, itong mga nabunot nating 3 happy winners natin ay i-validate natin, i-verify natin yan. At bago tayo matapos dito sa ating Happy TV Live, ay i-announce natin yung mga mananalo. Okay, right? So, congratulations sa ating 3 happy winners via comment picker o mamaya uli So, antay-antay lang kayo dyan dahil marami pa tayong pagsasamahan habang meron tayong pinag-uusapan ngayong makulimlim na tanghali. Ayan, so ano nga ba yung mga pwede nating gawin para ipagpatuloy yung ating daan kahit marami so, balik tayo doon sa ating Lay, hello? Yes. So, yun nga. Ano nga ba? Ayan. Pero bago tayo magsimula. Okay. Bago tayo magsimula, babanggitin ko muna itong insight mula kay Tita Jenny Lou Manda. Sabi niya, #HTL Road to 21K.
Ako kasi 5 po kami magkalapit na tindahan at sa 5 pong yun, sa pagitan ako ng 4, oh my God, store between 2 sari-sari stores. Ayan. Kaya matumal ang paninda ko. Ha. Tatlong ha. Okay, this is, ayan. Yan. So, yan yung simulan natin doon sa kinumento ni Tita Jenny Lou yung pag-uusapan natin. Connect natin sa doon sa main question na ibinato natin ni Tita ko. Pag-uusapan natin ngayong katanghalian kung ng sari-sari store para mapagpatuloy pa natin ang ating tindahan kahit marami tayong mga katabi tindahan. So, ano nga ba yung dapat natin gawin? Yan. So, dito lang may na-identify tayong 3, pero mga kahap, pwede nyo itong dagdagan, ha? So, if ever may naisip kayo na pwedeng idagdag dito kung paano natin magiging stand out pa ang ating tindahan, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Pero ang una, yung, kumbaga, i-discuss natin ito mula sa loob palabas. So, una, discuss muna natin, pagbutihin natin ang ating sarili bilang isang negosyante. Ayan. So, dito, normal naman sa isang negosyo na magkaroon ng kaparehas. O sabihin natin kakompetensya. Ayan, bilang lahat tayo ay kinakailangan din namang kumita. Pero, para sa mga ating mga pang-araw-araw na gustusin at pangangailangan, lalo na ngayong may pandemya. Kumbaga, ito kasi yung nagkaroon nga ng maraming tindahan kasi ito yung nakita ng mga kahaps natin din na pinakamadali na itayong negosyo given na hindi nila kailangan umalis ng bahay. Ito yung naging answer, immediate answer sa mga experiences o mga crisis na naranasan natin. Lalong-lalo na last year, kung mga nawalan ng trabaho. So dito, di talaga maiwasan na dumami yung mga yung iba may tuturing na kakompetensya or katulad natin ng mga sari-sari stores. Pero dito, para siguro one way na rin para mag-stand out tayo bilang isang negosyante is pagbutihin natin ang ating sarili bilang isang negosyante. So dito nga, may mga na-identify din ako, may mga notes din ako kung paano natin mga iba't ibang ways kung paano natin mapagpapabuti pa ang ating sarili bilang isang negosyante. Una sa na-identify ko is yung maging presentable sa mga customer. Kumbaga dito, ma-identify natin yung sarili natin na siyempre kung sa ating lugar ay presentable tayo, kumbaga parang laging fresh looking doon sa ating mga customer. Kumbaga dito is maiengganyo yung ating mga customer na rin na sa atin bumili palagi. Kasi siyempre ay parang ang gaan ng pakiramdam dito kasi parang malinis yung nagbabantay, yung kanyang pananamit ay presentable. So ang gaan ng pakiramdam kapag doon bibili. And also is yung magkaroon ng sistema sa pagmomonitor na rin ng ating inventaryo. So, add na rin doon kung bukod sa sarili is yung magkaroon din dapat tayo ng monitoring doon sa ating mga paninda. So, dito hindi lang sarili natin kasi dito parang nag-o-offer na rin tayo ng public service. Nag-o-offer na rin tayo ng serbisyo sa ating mga customer. Kumbaga dito, ayusin natin yung ating mga paninda para the same way mga customer natin sa atin na din magpapabalik-balik. Yan. So sa mga kahaps natin na nanonood ngayon, no, ano bang klaseng pagpapabuti ang inyong ginagawa para eventually ang ating mga sarili ay magkaroon ng kumbaga personal growth, no? Kasi parang etong bullet point number 1 natin na sinasabi natin pagbutihin ang sarili bilang isang negosyante. Let's just take this as an example. Parang tingnan natin to. Parang nag-a-apply tayo sa isang trabaho. 'Di ba kapag mag-a-apply ka sa isang trabaho, kailangan mo ibenta yung sarili mo. Benta mo yung skills mo when you're applying for a job sa iyong employer. So parang you have to showcase o to tell them ano yung kaya mong i-contribute doon sa company na yon o doon sa employer na yon. What makes you an asset? No? So kung ilalagay natin yan sa posisyon bilang isang sari-sari store, ano yung kaya kong i-contribute sa aking sa aking community na sa tingin ko ay malaki ang magiging impact sa kanila o malaki ang magiging role ko sa kanila bilang isang tindahan given na marami akong kapitbahay na tindahan. So, pag nilay-nilayan natin,
paano nyo nga ba titingnan yung ganong sitwasyon? Kasi importante na makita muna natin yung ating paligid, lalo na kapag ang dami nating nakikita rin may same na negosyo sa ating community. We have to identify first kung ano yung kaya natin i-offer na posible wala dun sa ating mga competitors or hindi natin sort of mga co-business workers na mga kapitbahay din na nagnenegosyo ng tindahan. So yun, ganun, tingnan natin sa ganung paraan. Parang ano yung pwede mong i-contribute doon sa mga magiging potential customers mo sa Kumbaga, how can you make yourself maging outstanding or maging madaling mapansin kumpara doon sa ibang mga nabanggit ni example nga nila is yung mga kapwa aplikante. Kumbaga dito sa atin sa tindahan natin, paano tayo magiging iba doon sa karaniwang or sa mga kapitbahay natin mga tindahan. Di syempre kadalasan pare-parehas na nga tayo ng mga binibenta. Hindi may iwasan yan kung nagbebenta ka ng sardinas, yung kapitbahay mo syempre magbebenta rin ng sardinas. So kadalasan nagkakapare-parehas tayo, pero dito ano ba yung mga ways natin or paano magiging outstanding ang ating sarili? So umpisahan natin sa ating pagpapabuti sa ating sarili bilang isang negosyante. So bukod doon sa pagpapaganda or di na pagpapaganda, magiging presentable, syempre dapat may mga sistema rin tayo na personal na ginagawa sa ating mga tindahan. Nabanggit ko nga kanina yung paglilista. Ayan, so dito maaring dahil naglilista ako, mas mamamanage ko ang aking tindahan and also magre-reflect yun sa ating mga tindahan. Ayan, is yung para mas mapa-improve pa yung sarili is maybe pwede na tayo magpunta or mag-search ng mga online learning. So dito sana, ano ba yung mga online learnings na pwede kong ma-adapt at matutunan na pwede kong i-apply sa aking tindahan. So dito parang making this mga bagay na ito is nagiging stand out tayo kasi kumbaga may extra tayong ginagawa, may extra effort tayo para mas makilala tayo ng ating mga customers. Oo, kasi dagdag ko lang dito sa pagpapabuti ng sarili. Nabanggit natin yung online training, no? Kasi kung titingnan natin tayo sa ating mga sari-sari, tayo parang how we define ourselves bilang isa. Para kumbaga paano natin pinakikilala ang ating sarili bilang isang negosyante. Paano, for example, makinig mo ha. So parang ako isa akong sari-sari store, isa akong nanay o isa akong tatay, isa akong kapatid, isa akong negosyante. So, yung mga ganong how we define ourselves, so kadalasan dinidefine natin ang ating sarili depende sa kung ano yung role natin o responsibilities natin na madalas natin ginagawa sa araw-araw. Now, hindi natin alam na beyond that box, meron pa pala tayong ibang definition ng ating sarili. Diba? Kaya pala nating, kaya ko palang, isa akong graduate mula dito sa training na to. No? Isa akong, nakatapos ako ng merong certificate mula sa ganitong training naman din. Diba? So kumbaga, nawawala yung kaisipan natin na hanggang dito lang ako. Ito lang yung kaya ko. Ito lang yung definition ko sa sarili ko. But meron pa pala akong kayang gawin. Meron pa pala akong ibang definition nung aking sarili bukod dun sa mga madalas kong ginagawa. Okay, so isa yun sa mga parang concrete example ng pagpapalawak o pagpapabuti ng ating sarili. Kasi it's really important that we have to start from ourselves, no? Yung ating lalo na kapag may mga ganitong kaparehas na negosyo tayong nakikita sa ating paligid. Ayan, so sabi nga kita sa Don Ahmad Lay, sabi niya, tuloy lang ang laban kahit madaming kalaban. Ayan, so maging fresh at smile sa mga suki para di ka nila iiwan. Ayan, yan, dito kasi, kumbaga dito, mahalaga na matutunan natin kung paano magiging presentable sa ating mga customer. Ayan, another insight from Tita Chona Madera Lay. Mula kay Tita Chona Madera, sabi niya, importante talaga maging presentable tayo. At I think nabanggit mo na to, no? Yes.
nabanggit mo na to. Yung kay Oo. Tita sa Don. So, ayan. So, ito naman kay Tita, sino to? Tita Ed Marie Blaze Viania. So, Yeah. ang ginagawa ko po ay lagi ko silang chine-check na okay ang kanilang paninda. Abot kayang presyo, laging malinis at friendly sa customers at always available ang tindahan sa daily needs nila para dadami ang at open sa kahit anong. Tita Ed Marie Dian, ang masasabi patungkol doon sa kung marami tayong mga kasama na mga nagtitinda sa ating komunidad. So kung kanina binanggit natin pagpapabuti sa ating sarili. Ngayon naman pagpapabuti sa ating tindahan. No, kasi naayos natin yung ating sarili. So parang na-assess na natin yung ating community. I mean, nagsimula tayo sa ating sarili na tingnan, mag-observe mula sa ating community. Nagsubok tayo sa in-explore natin ng online para mag-aral, no? Ano yung mga pwedeng tips, ano yung pwede kong gawin. Ngayon, second point is paano ko ito gagawin sa aking tindahan upang mapabuti ito. Yun. So, ayan nga. So, hindi natatapos doon sa pagpapabuti ng ating sarili. So, dito na papasok yung papaano natin gagawin yung mga in-import natin kumbaga doon sa ating kaisipan para i-export na natin into action. So, kailangan importante yung nagre-reflect tayo o makikita natin na maisaayos ang ating tindahan. So, paano nga ba, ano nga ba yung mga pamamaraan para mapabuti o maisaayos natin ang tindahan? Ayan, so meron tayong na-identify dito. So una is yung pwede natin gawin natin na siguraduhin na kompleto at best quality ang iyong mga paninda. Ayan, so dito pagsisigurado dapat na hindi expired ang paninda, pagiging updated lagi kung ano yung patok ng mga produkto sa merkado para ating dagdag paninda. Kumbaga dito, pag napagbuti natin ito sa unang point is yung syempre kapag kahit tayo naman bilang lahat tayo ay consumer. Ayan, so dito, syempre, ako naman pupunta ako doon sa aking mga tindahan na kakilala na laging fresh yung mga produkto. Syempre, sino ba naman din ang gustong kumain ng mga pa-expire na? So dito, isa sa point na ito para sa pagpapabuti ng ating tindahan is maganda na dapat yung ating mga produkto ay laging best quality. Kumbaga, tinatawag nga na laging latest. Kumbaga, kung bagong bumili tayo ng bagong produkto, dapat pag namili tayo, dapat kine-check din natin ito sa ating pamilihan. Syempre, wala namang gustong mag-avail talaga din ng mga paluma na mga produkto. And dapat is yung latest. Kumbaga, latest, yung mga patok na produkto available din sa atin. Syempre, dahil para makasabay din tayo sa ating mga sa mga customers na nag-a-avail kasi maraming bagong produkto ang lumalabas. So, might as well, mahalaga rin sana na meron din tayo nito sa ating tindahan. Dagdag ko lang dito sa ating binabanggit yung mga pa-expire na ganyan, may luma. Ay, bago ko dagdag yung mga kahabs, okay ba yung ating sound system dyan? I mean, narinig nyo ba na maayos ang ating talakayan? So, i-comment nyo nga dyan kung meron may mga problema, ganyan. So, para na maayos natin. But anyway, so nabanggit mo yung pasira, paluma, ganyan. So, pero kung isipin natin, parang importante sa isang tindahan sa ating tandaan natin na kasiraan ng isda. Kasiraan Lolay, napuputol kaya ba? Wala yung minutes of one. Ano kasi very sipang sa... Nawala. Ayan, okay na? Okay na? Ayan, okay na? medyo okay na. Okay na. Wala ka kanina. Kasi makulim dito. Nakalagay dito sa ko sa session. But anyways, no, perhaps, no. Nabanggit ko ang kasiraan ng isa, kasiraan ng lahat. So kung na yung mga pasira o pa-expire na nating mga produkto. Kasi kung sa komunidad nga natin, ang chismis nga na nabuntis yung aso ng kapitbahay natin nakakarating sa kabilang barangay, ano pa kaya yung
natin. Yung Nasa mga produkto, no? Diba? Lalo na Oo. ngayon, marami kang kasabayan na may ganitong negosyo. I mean, they have lots of parang options, no? Na pwedeng pagbilhan ng same product na yun, lalo na kung may parehas silang in-offer. So, be mindful to that. Kaya parang add ko na lang din doon sa sinabi nila, pag tayo sa mga kahapsi, tandaan na lang natin magkakatabi tayo mga tindahan, pero once na ang customer ay sa atin unang pumunta, ibig sabihin nagugustuhan nila yung servisyo natin. So dito panatilihin natin yung pagkagusto nila sa pagkagusto nilang pagbili sa ating mga produkto sa ating tindahan. One way na nga is yung i-check natin yung mga expiration ng ating mga produkto. So next naman is yung dapat alam din natin yung mga patok na mga produkto o paninda na gugustuhin ng ating mga customer. So dito pwede natin itanong sa ating mga suki o sa mga kapwa negosyante sa mga online groups, mga kahaps or mga bizmates, ano pa yung mga patok na produkto ninyo sa inyong mga lugar? Taga saan ikaw? Na hindi naman taga-saan, anong lugar mo, malapit ka ba sa tindahan, malapit ka ba sa mga terminal, anong mga binibenta mo diyan, anong mga patok. That way kasi is pwede nalalaman mo yung mga insights sa mga kapwa mo negosyante na pwede mong i-offer, and also pwede mo rin tanungin yung mga suki mo kasi kumbaga dito in the end of the day naman kasi mga suki natin babanggitin nila yung mga gusto nila, and eventually sa atin nabibili kasi alam nila yung mga produkto na meron kayo yun yung kinakailangan ng ating mga customers. So dito mahalaga rin na updated yung ating mga produkto na binibenta. Halimbawa, may isang chichirya, specific na chichirya na gusto ng mga bata, mahalaga rin na kahit ganong kasimpleng detalye malaman natin. Bata or nak, anong paborito niyong chichirya? Or anong paboritong merienda na binibili ng mga magulang mo? O bibili ako niyan ha, dito na kayo bibili sa akin para dito naman meron din akong ino-offer niya. So that way, parang kahit pa paano nakikilala natin ang mga customer, at the same time napapabuti pa natin ang ating tindahan. Sa pag-alam naman ng ating posibleng maging patok ng mga paninda, so bibigyan ko lang kayo ng 3 tips mga kahaps na nanonood dyan. Or kung kayo meron ding mga ibang sistema kung paano nyo nalalaman na patok ang isang produkto ninyo o ang gusto nyo idagdag, comment nyo yan dyan sa ibaba. Una, kung pwede nyo tingnan sa inyong pag-iinventaryo, kung ano yung mga mabilis na mabentang mga produkto o yung mga mababagal na mga produkto na maaari nyo dagdagan yung mga mabibilis na produkto just in case for the next na mamili kayo, dadagdagan nyo niya. Second, yung tinatawag nating empathy map na kung saan paglalagay ng ating sarili sa sitwasyon ng ating mga customers. Kasi kapag ilagay natin yung ating sarili, ipoposisyon natin yung mindset natin, ano yung mga posible kong bilhin, ano yung mga posible kong pangangailangan para pag pumunta ko sa tindahan, ito yung mga produktong maaari kong bilhin. So ikaw sa sari-sari store, pwede kang magkaroon ng idea using that process, yung empathy map. Pangatlo, yung tinatawag nating MADI. So it's an acronym. Ito yung pamamaraan na to ay pagtatanong na kung saan direkta mong tatanungin ang iyong customers kung ano nga ba yung mga posibleng mga produkto na maaari mo pang idagdag sa iyong tindahan. At to know more about those information na yan, yung mga learnings na yan, ay maaari ka kahaps na mag-join sa ating Facebook group na Sari-Sari Store Kumikita Ka Ba. So nakakapin yan dito sa ating Happy Noy Facebook page. So marami tayong pag-uusapan dyan patungkol sa mga ganyan. Bukod dyan, okay. Patungkol sa ating pagtitindahan, syempre. Ayan. Hindi lang about sa empathy map, Mati. Marami yan mga kas, kaya naman mag-join na kayo doon sa ating SSSKTV or Sari-Sari Store Kumikita Ka Ba Facebook group. Ayan. So sabi nga, Lay ni Tita NG Ibanez Albina Sinisio or Tita Maria Angelica Sinisio. Sabi niya, okay makisama sa customer, konting chika-chika, hahaha. Ayan. So syempre mahalaga rin yung parang kumbaga tawag na ng iba dito PR. Dito, kumbaga, dapat ma-PR ka, mag-friendly ka sa iyong mga customer. That way, magiging close mo sila, and syempre mas malalaman mo yung mga insights nila sa iyong tindahan, kung ano ba yung mga produktong pwede pang ibenta. Ayan. Pero be mindful lang na
PR is different sa chismis kasi may Yes, may oo. mga PR sa umpisa pero papunta na siya sa chismis. Pero alam mo yun, we have to Oo. limit ourselves kapag nakikipag-usap. Okay, sabi ni Oo. Tita Majoy Kadian, sabi niya para po mapanatili or makaiwas tayo sa pagbenta ng mga expired products ay dapat po alam natin ang FIFO. First Yun. in, first out. Out. Mhm. So mahalaga doon sa paggamit ng first in first out mga kaps, ang tanging ang key lang dyan is lagi i-monitor natin yung mga expiry. So mga one way dyan is pwede nyong ilagay yung mga expiry doon sa madaling makuha kapag may bumili. Tapos pwedeng ilalim natin yung mga bago para unang na ibibenta yung mga produktong malapit nang ma-expire. Pero sana wag naman tayo magbenta ng malapit na mag-expire. We make sure na malayo pa expiry, maibebenta na natin. Ang tip siguro dyan pag mga ganyan merong malapit na talaga, alam mo yung a day or 2 days before bago ma-expire, siguro ang best way na gawin dyan is to parang bundle, promo, Yes, oo, or tama. even yun na lang maging ulam nyo, bayaran nyo na lang. Alam mo yun, Oo. hindi, Oo, realistic, di ba? Oo. Real talk lang sa mga reality ng buhay. But anyway, proceed tayo dun sa ating mga komento ng ating mga kahaps patungkol sa pagpapaganda nitong tindahan. Mula kay Tita Nona Lilo, sabi niya, always laban, dagdag iba't ibang paninda para lalong mabenta kahit marami ang kalaban na tindahan. Wow, mga Yes, kalaban, bye. parang kailangan espada. Oy! Sandatahang ng Pilipinas yan. Ayan, so from Tita Melrose Candelaria Saison, sabi niya, maglagay tayo ng pakulo. Ayan, yung sinasabi mo late. Pakulo sa ating tindahan para mapansin ng mga mamimili. Yan. Mula kay Tita Janice Garganta, dapat po laging malinis sa loob at labas ng ating tindahan and maging friendly po sa ating mga customers. Ayan. Sabi And rin ni last- Tita Sai, From Tita Sai, sabi niya ay dapat din organized ang tindahan para kita agad ng mga customer ang mga products na meron ka. Ayan. actually So, papasok yan dun sa pangatlo nating point dun sa pagpapabuti ng ating tindahan. So parang it's more of visual merchandising. No, ito sinabi ni Tita, anong tawag nito? Sai. Tita Sai, yung pag-organize ng mga produkto, no? In terms of Hello, Lay? Wala ka ulit, Lay. Medyo nagkakat uli yung voice mo. Hello, Lay? Ayan, so mga kahas, may technical difficulty lang po talaga kapag ganitong mga panahon na medyo maulan-ulan at maulan. Yes, Lay, bumalik na. hello? Ayan. Bumalik na. Ayan, Bumalik na. okay. Balik Yes, na. okay na. Hello mga kahas, welcome. Good afternoon. Magpapaalam na pala natin. Joke lang. Well, anyways mga kahas, yun nga, binabanggit ko kanina yung patungkol sa visual merchandising, patungkol sa pagpapabuti ng ating Yan, oo kasi. Hello? no, so importante na. Ayan, so nabanggit ka rin sa pagpapaganda ng tindahan, dapat di naman kailangan na magarbo o bongga. Ang pagpapanitili na malinis ito, maaliwalas at kita ang mga paninda o ang pagdagdag lang ng kahit open or close is pwede na rin kasi dito madali parang ina-identify natin na parang bilang pagbanggit na rin sa ating mga customer na mga suki, bumili na kayo sa akin dito kasi dito na-identify nila na ay ang linis ng tindahan, parang kumbaga kahit ako bilang customer kumbaga maaliwalas ang tindahan doon na ako bibili kasi komportable and kumbaga ang sarap or magaan sa pakiramdam ko kasi kadalasan ngayon kumbaga marami, may iilan din sa ating mga kahaps na baka nakakalimutan na yung sa labas kasi madalas nalilinisan sa loob pero maganda rin siguro mga kahaps yung paging presentable paglabas doon sa ating tindahan kasi kumbaga doon lumalapit yung ating mga customer and yun yung nakikita nila. Wag lang yun din yung sa loob ng ating tindahan. Ayan. Ayan. Game. And lastly, Lay, is yung pang third natin na identify is yung pagbutihin ng iyong serbisyo sa mga customer. Ayan. Ito naman, kumbaga dito parang naituturing tayo bilang mga sari-sari store owners. Pero, pero Jeff, bago natin umpisahan yung pangatlong point natin sa ating pagpapabuti ng ating tindahan, paano natin
paano natin papalaguin ang ating tindahan, given na marami tayong kasamahan din na nagtitinda na katulad nating negosyo, ay bubunot muna tayo ng 4 na Yes. Oh, ayan. So mga ka-Hubs, mag-comment lang kayo dyan. Feel free na mag-comment dyan. Ating format uli. Ano yung format natin, Jeff? Ang ating format for today na ay yung SSC number, space, full name, space, and yung hashtag HTL Road to 21K, space, your comment. So ulitin kong makas, mahalaga po na tama po yung format na ating nilalagay dito para kung sakali mapili tayo ni comment picker. So ulitin ko, SSC number, space, full name, space, hashtag HTL Road to 21K, space, your comment. Ayan naman, kaya sa mga kasama yan, comment na. Puno tayo ng 4 na comment 4 na happy winners mula sa ating comment picker. So ayan, G na tayo sa ating comment picker. Nakikita nyo na ba sa ating screen? Mabas na ba siya? Mabas na? I think comment picker, go! Ayan, so Okay, mga kaps, yan. So habang nag-aantay tayo mga ka-Hubs, meron pa tayong mga ibang pakulo maya pa ng kuunti. So feel free na mag-register dyan sa ibaba. Nandiyan ang ating registration link kung wala ka pang sa mga Happy Noy card number para makasali ka mamaya sa iba nating pakulo. Ayan, meron na tayo napunod. Ayan, so check natin si Tita Cindy Guisihan Kagomo. So sabi ni Tita Cindy ay makapanood din ng live. Pa-shoutout naman po from Calbayog City, Samar. Ayan. Happy viewing po, Tita. So, Tita, don't you forget na itag na rin yung mga friends, ha? And also, i-share ito sa mga Facebook groups na kung saan sa tingin ninyo ay magbe-benefit yung ating mga kapwa negosyante. Yan. Correct. And wait, kakamustahin ko muna yung kasama ko dito, si Lynn. Okay ka pa ba? Okay pa naman daw siya. Ako medyo ako malayo ako sa ano eh. Nararamdaman ko siya, naririnig niya ako, pero yung iba may times na nagbe-break ako eh. I mean, pero naririnig niya ako ng buo. Wait, anyways, meron na ba tayo napunot na ikalawa? Meron na. Meron, pero yan. si Tita Rosemay Villamer, pero wala kasi siyang comment lay. So sayang naman yung pagkabunot ni Tita kasi walang comment. Pero yan, nakabunot tayo. Nabunot natin si Tita Irelia Antoya. Sabi ni Tita ay madami po, sari-sari lang po yung paninda. Ayan, for verification na rin pa kayo, Tita. Kapag nag-aantay sa iba nating mga mabubunot pa, ay shoutout muna tayo kay Tita Angelica Sinicio, Tita Margie Robles, good afternoon, Tita Irelia Antoya, Tita Nawawala. Elaine, nawawala kayo, no? Oh, may technical difficulties natin. Ayan, so mga ka, so ay special shoutouts lang po kay Tita Mary Oracion, Margie Robles, Tita Totoy, Tito more likely si Tita Jenny to. Happy viewing po, Tita. Ayan. So, Lay, I think... Nabunot tayo. Oo, may nabunot tayong isa pa, si Tita Marlene Castro de la Cruz. Sabi niya ay... sabi niya, kahit marami akong katabing tindahan, marami pa rin nabili sa amin kasi mura ang paninda, plus mabait pa ang tindera. Wow naman, yes! Oo, isa yan sa mga qualities din talaga ng mga sari-sari store owners natin, na mga kahaps natin, mga business natin, kung bakit binabalik-balikan yung ating tindahan. Ayan. Very good dun, Tita. Ayan. Next is nabunot natin another is Tita Nonalyn Iglas. Yes, ayan, sa mga nag-aantay. Hello? Umulit siya? Yes, I think umulit siya. So, dito Tita, dahil umulit po tayo, bunot pa po tayo ng iba kasi kumbaga ito ay para bigyan chance naman sa iba nating kahaps na nanonood at sumasali din sa ating palaro. Oo, Shopee daw ako, sabi ni Tita Violeta. Hi Tita Violeta, good afternoon. Shoutout sa ating mga PK Batch 2 members natin dyan. Good afternoon sa inyo. Kahapon nag-live kami. Ganito rin yung namin experience. Ayan, may iba sa amin talagang nawawala. Kasi nawawala dito. Nawawala. Ayan, so nabunot nating isa lace, Tita Melrose Candelaria Saison. Sabi niya, more likely ito yung top product, isa din sa mga top product na comment niya kanina. Ang top product po sa tindahan ngayon ay mga soft drinks at noodles. Wow, siguro pang mga pang merienda yung mga top products ni Tita.
Ayan. Hello, Lay? Ayan, I think may technical difficulties pero hindi tayo mapipigilan dyan Dito pa para naman magbigay ng mga insights para sa ating mga kapwa negosyante. Let's go na po mga kahaps dito sa ating topic number 3 or yung pagbutihin ng iyong serbisyo sa mga customer. Ayan. Kasi di ba dito napabuti na nga natin yung ating sarili. Na-identify na natin yung ating mga gagawin. Maging presentable, maging mabait sa mga maging presentable, maging updated sa mga produkto. Ayan. And paglinis ng tindahan, syempre, punta rin tayo doon sa kumbaga customer-centric naman kung paano natin mapapabuti ang ating serbisyo sa ating mga customers. So dito mahalaga na alalahanin na maliban sa pagkakaroon ng kita sa tindahan, tayo syempre may papel pa rin na ginagampanan sa ating komunidad. Ito na nga po yung sinasabi namin na maituturing na rin tayong parang public servant. Ayan, kasi dito kumbaga hindi naman basta pag sinabing public servant, kailangan mga politiko agad. Dito pwedeng as long as nagsuserve tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapwa na mga customer, dito may tuturing na rin tayong public servant. Pero paano nga ba maging public servant? One way na rin dito para maging para mapabuti yung ating sarili is yung una is yung halimbawa example na lang, halimbawa may bumili sa iyong customer. So, halimbawa bumili siya ng 5 itlog. So, mare pabili ako ng 5 itlog. Siyempre, bibigay mo siya ng 5 itlog. Pero this time, dagdagan mo pa ng extra. Why not i-plastic mo yung kanyang pinamili para kung sakali ay naalala ako ng aking suking tindahan na bigyan nito. At least hindi ako mahihirapan sa pagdala or pagbitbit nung itlog na aking pinili. That way, kahit ganoon kasimpleng bagay lang ay tumatatakbo sa mga isipan ng ating mga mga customer na naalala natin sila na hindi sila mahihirapan o maging convenient sa kanila ang pagbili sa ating tindahan. Ayan, naririnig na ba ako? Yun! Okay na, Lay. Okay na, Lay. Sige, start ako. You're back. Oo, pasensya na mga kaps. Normal lang yun sa atin kasi new normal. Hopefully, in the future, magkaroon na tayo ng maganda at stable. But anyway, mga kahaps, ito nga, nabanggit ni Jeff yung pagpapabuti naman ng ating negosyo sa ating mga customer. Pero bago ang lahat, may basa muna tayo ng insights mula sa ating mga commenters. Si Tamerly Noveno, sabi niya, dapat maging palakaibigan ka para madaming bibili sa'yo. Ikaw kahaps, ginagawa mo ba yun? Comment mo nga yan sa iba kung ginagawa nyo ba yan. Yes. Diba? Palakaibigan yung iba hanggang sa nagiging jowa. Joke lang yan. Pero may mga ganong kwento ha. Oo, meron talaga. Parang nangaalala ko isang kahaps natin na ganyan naging jowa niya na yata yung isa niya. Ang pangalan yata Jeff, yun eh. Oy! Tapos apelido magalang. Anyway. Hi, good afternoon, Tita Julieta. Tuwig po, okay lang, may katabi tindahan, walang personalan, trabaho, negosyo lang. Mas okay maging friends kayo para share mga tips sa I agree. Oo, ang sarap ng kapwa mo kapitbahay na may tindahan tapos friends pa kayo, di ba? Ayan, from Tita Roma Tejero, sabi niya, tignan natin in a positive way ang mga kakompetensya natin, mga kapwa may tindahan. Dahil ito ang magiging motivation natin para mas lalo natin pagbutihin ang ating serbisyo at negosyo. Ayan, ang ganda nung sinabi ni Tita Roma, no, na hindi niya tinitreat na kakompetensya, kumbaga ginagawa pa niyang motivation sa pagpapaganda ng kanyang tindahan. Correct. Sabi naman ni Tita Carissa Yule, dapat din po may care sa mga suki, no? Tulad po ng mga bata, wag na bentahan ng junk foods pag umaga para di rin nagagalit ang parents sa tindahan mo. Actually totoo 'yan. Totoo yan kasi kami sa tindahan, meron kaming palamig. Nakita kami ng palamig. Akala nyo So pag umaga may mga bumibili mga bata, hindi talaga siya pinagbebenta. Kasi di ba mamaya sumakat yung chance, sugurin ka pa ng magulang, magkaroon ka pa ng kaaway, magkaroon ka pa ng ng record sa barangay. Pero yun, tama si Tita Carissa, no? We have to be sensitive din sa mga ating mga minsan nga kahit mga laruan yung ating itinitinda sa bahay, nagagalit yung mga ibang magulang, di ba, na parang pag nagbibigay sila
sila ng pera sa kanilang mga anak. Sa Agad-agad, pagsalaruan. laruan Oo, agad. oo. Pag uwi, hindi pagkain laruan yung Laruan. minunguya. Ayan, so, Ayun. yan. Ilan yung sa mga tips mga kahaps mo. Pero, nabanggit na rin ni Tita na halos tabi-tabi sila. So, may pro tip tayong na-identify dyan kung paano natin magagamit or hindi naman magagamit or paano natin kapag kakakitaan or ano man tamang term, paano natin mas magagamit yung ganitong mga sitwasyon. Yan, maybe dito kasi may mga kahaps tayo sa Laguna, ayan sa Bicol. Ayan, so shout out po sa mga taga Laguna, kila Tita Tisa, ayan, kila Tita Helen naman sa Bicol. So ginagawa nila so dito parang magkakatabi rin sila magkakalapit din yung mga tindahan pero they take their English. Iniisip nila yung isa't isa nila na hindi ko kompetensya. Kumbaga, ang ginagawa nila is yung, halimbawa, may isang tindahan ay gumawa siya ng produkto na homemade. So, ang ginagawa niya, inaalok niya ito sa kanyang mga kapwa tindahan din sa tabi. So, parang naging reseller na rin yung mga katabi niyang tindahan. So dito, nakabenta siya kasi kumita siya. At the same time, nakatulong din siya doon sa kanyang mga kapitbahay na may magkaroon ng mga bagong produktong pwedeng ibenta. So isa yun sa mga tip na pwedeng gamitin natin kahit na magkakatabi tayo sa ating mga lugar, mga tindahan. Sabi nga nila in short sa binabanggit mo, if you, yung treat mo yung competitor mo na parang if you cannot beat them, parang sa ginagawa, isa sinasabi mo, parang may opportunity ka, kaya mong magbenta ng ganito kasi kaya mo halimbawa gumawa ng peanut butter and then use that opportunity na kung wala ang kapitbahay mo na yung, sabihin natin, be strategic din kahit pa paano, parang 10 stores from your sari-sari store, doon mo ibabagsak yung iyong produkto. No, kasi ang mahirap niya, pag hindi tayo strategic din, kung kapitbahay natin nagbebenta ng peanut butter, parang wala din. Di tayo na lang magbenta. So parang, 'di ba? At least yung parang geographically nakikita natin, tulad ng banggit natin kanina, we have to observe yung ating community para kahit pa paano magkaroon tayo ng idea, paano natin gagawin yung mga action natin systematically. At katulad nga ito na binabanggit ko. Yan. And speaking of samahan na nabanggit mo, Lay, why not mga kahaps, join na rin kayo sa ating Samahang Happy Noy Facebook group kasi doon makikita ninyo or makikilala ninyo at mamimit ninyo ang ating mga kapwa negosyante na pwede nyo makapagtanungan, mapag-sharean ng mga inyong mga insights or mga produkto na pwede nyong itanong kung ano ba yung mga mabibili or mga mabibentang produkto ay pwede nyo itanong sa ating mga kapwa negosyante sa ating Samahang Happy Noy Facebook group. Ayan. Ayan. And so another nga, Lay, no? So bukod do sa pagbebenta is what if sa halip na tingnan natin yung sitwasyon ng ganito, so bilang instead na isipin natin kakompetensya, what if isipin na lang natin kumbaga magtulungan, kasi ayan, ito may halin tulad nga natin ito doon sa parang school. Ayan, so di ba sa school bawal lumabas, Charla. Di ba sa school ay para tayong sa isang classroom para tayong magkakaklase. Yes, bawat estudyante ay may kanya-kanyang ability, may kanya-kanyang talino. So, di maiiwasan yung magiging parang kakompetensya mo, yung kapwa mo kaklase. Pero in the end of the day naman, magkaklase pa rin kayo . Why not gawin nyo na lang na friendly competition para instead na maglaban kayo, magkaroon pa rin ng competition pero ito ay magre-result sa mas makakabuting ka. Kumbaga may isa nga dyan mga pwede natin gawin is nakita mo na yung kapitbahay mo ay nahihirapan sa kanyang pagtitinda. Why not gawin mo yung unang pro tip na binanggit natin, perhaps or bizmate, subukan mo kaya itong produkto na itong binibenta ko. Baka subukan mo itong produktong ginawa ko na binibenta ko. So that way, baka mas makabenta siya. Ang maganda doon, nakatulong ka na, and also, tutulungan mo pa rin siya magkaroon din ng bagong produkto na pwede niya ibenta. Diba? Ayan. Yes. Sabi nga ni Tita Ivy Olalay ay kaya saludo ako sa mga kapwa ko may tindahan na may katapat. Katabi na tindahan, smooth relationship, customer na lang ang labanan.
price competition, at syempre, suki na suki dapat. Suki dapat. Agahan ang pagbubukas, isa din yan. Basta full stocks at hanggang maaari, one-stop shop na ang iyong tindahan. Correct. Oo. Sabi rin ni Tita Belen, hi Tita Belen, good afternoon Ayan, po. happy Nasa viewing pagtitiyaga po. ang tamang mindset kung bakit ka nagtitinda, di lang para makapagkompetensya, kundi para makatulong rin sa iba. May mga tindahan pa rin na umaasa sa paninda namin, saka lagi tayo mag-isip ng wala sa iba. Pag wala silang cash, pwede cash out sa GCash, for example, at pay to GCash cash out using QR code. Huwag pa huhuli sa technology. It's a good thing, no? Tita Belen, na nabanggit mo na, yan yung perfect example din na tingnan natin yung kung ano yung wala sa iba na hindi na-offer. Baka meron tayong kakayanan to offer yung that kind of service sa ating tindahan to make us unique doon sa ating community. Yan, from Tita Margie Robles, sabi niya, 3 po kaming magkakalapit na tindahan dito. Pero hindi po sa amin makikita ang pagkokompetensya. Dahil lahat naman po kami ay magkakaibigan. Kumbaga, wala na po sa amin kung saan gusto bumili ng mga customer. Dahil sapat na tubo lang po sa tindahan ay okay na. Sabayan pa ng magandang pakikitungo. Ayan, ang ganda naman. Sa amin din ganyan din sa amin eh. Amin nga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim, ako nasa gitna. Ay, bibigayan pa nga ng ulam. Minsan nga, sa kanila na kami humingi ng handa eh. Aminin niyo mga kahapso to. Yung advantage ko pag may mga kapitbahay ka na mga may mga kapitbahay kang mga nagtitindahan. Bibigayan yung mga yan. Kapag close mo na rin talaga. Yan. So mga kahap, so nag-enjoy ba kayo? Marami ba kayo natutunan dito sa ating episode for today? Pero without further ado, isama rin muna natin kung ano talaga yung ating napag-usapan for today para ito ay mas madali ninyong maalala at magawa sa inyong mga tindahan. Kaya naman ngayong tanghali, tandaan lang yung PSST. Hindi to sitsita, hindi ito yung PSST. So, kasi may mga negative correlation pagdating sa PSST. Pero ngayon, dito gawin natin itong positive. So, ano nga ba yung PSST? Ayan, PSST stands for pagbutihin ang sarili, serbisyo at tindahan. Ayan, sa pagnenegosyo hindi natin maiiwasan yung mga kahaps na magkaroon ng competition dahil sa bawat isa sa atin. Nais din talagang kumita, lalo na sa panahon ngayon na may pandemic. Pero pwede nating tingnan ito as a challenge and opportunity para mas mapagbuti ang ating sarili, tindahan, and serbisyo. Ayan, ang mahalaga is take this as a challenge to improve ourselves, lalo na para sa ating mga customer at sa ating tindahan. Siguro dagdag ko na lang just sinabi mo na PSST, no? Pagbutihin ang sarili, serbisyo at tindahan. Dagdagan ko yung acronym niyan. Isipin natin kanina yung number 1, paano natin kinikilala yung ating sarili, di ba? So, isipin natin yung I am a businessman. Di ba? Businessman. Anong acronym ng I am a businessman? IAB. So, sabihin natin PSST, I am a businessman. IAB. So, una, ano yung I? Invest sa iyong personal growth. Okay? Tandaan natin na learning is a continuous process. Yung kaalaman, yung ating karanasan, hindi dapat natin yung kalilimutan. Ano yung A? Action. No, importante na lahat ng ating matutunan mula sa ating karanasan, mula sa mga technical na bagay ay ina-apply din natin doon sa ating klase ng negosyo ginagawa ngayon. Ano yung pangatlo? Yung letter B. No? Build a good relationship with your customers and kung sino mga competitors man sabihin natin, yung mga kapitbahay natin. Diba? Kailangan gumawa ka ng isang maganda relasyon sa kanila kahit nakikita na, kasi it's a business parang ang kind of mindset natin ay kailangan natin kumita, kailangan magpagkompetensya, diba? But at the end of the day, tayo rin magtulungan since isa lang tayo na agree. So yan, tandaan nyo yan mga kahas, I'm a business, tandaan nyo yan sa ating mga sarili. Ayan. So, kaya naman, so mga kahaps, nag-enjoy ba kayo? So, patingin naman kung ano yung mga insights ninyo, mga realizations ninyo. I-comment nyo naman dito sa ating comment section para ma-share natin sa ating mga kapwa-negosyante. And also, makatulong din sa kanila kung sila ba ay katulad din natin na nakaka-experience na tabi-tabing tindahan, paano nila ito masusolusyonan. Ayan, Sally tuloy. Si Celine pala to, ano? Marami daw siya natutunan today.
Okay. So dahil dyan mga kahaps, sabi ni Celine at mga kahaps natin na nanonood ngayon, isasarado muna natin ang ating registration. Pero huwag kayo mag-alala, pagkatapos ng ating Happy Noy TV Live ay maaari na kayo uling mag-register para makakuha na sa mga Happy Noy card number para sa mga susunod nating episodes ay makasali na kayo. Kidogs? Yun. Ayan, kaya naman mga kahaps ha. So, if ever po na may comment kayo or mga nanonood sa mga watch parties, please share na rin ang ating episode for today para kung sakali mas marami pa tayong ma-inspire na ating mga kapwa negosyante. And also, ayan, I think game na tayo doon sa pinaka-exciting part ng ating Happy Noy TV Live na talaga namang kinaabangan ng ating mga kapwa negosyante. Ayan. Yes, I'm sure na alam din nila yung kanilang format na i-comment dyan sa ibaba. Ano nga uli yung format natin na dapat nilang i-comment dyan? Nakikita nyo yan sa ating screen. Ayan, so, banggitin ko na rin, ang ating format for today, well, ito naman regular na ginagamit natin, ay yung SHC number, space, full name, space, yung hashtag HTL Road to 21K, space, your comment. Ayan, mahalaga mga kahaps na masunod natin yung format na aking binanggit para kung sakali, sure or na may chance tayong mabunot ni comment picker. Ayan. Okay, dahil dyan, labas na tayo. Comment picker dyan sa ating screen para bumunot na tayo ng 6 na maswerteng happy winners na maaari din manalo ng 100 pesos each. Ayan. So, ano dyan na may comment picker natin mga kahaps? Comment nyo na dyan. Comment picker, kung ready ka na, go! Ayan. So sa mga kahaps natin dyan na wala pang SHC number, ay don't you worry po dahil after ng episode natin for today ay pwede nyo na i-continue ang inyong registration. So mahalaga lang po dito na pag nag-register tayo, make sure na kompleto at tama yung ating inilalagay. Ay, kasi dito naman is one-time registration lang mga kahaps. So hindi nyo na kailangan mag-register po ulit every time na meron tayong Happy Noy TV Live. Sayang si Tita Sadon Ahmad, wala siyang comment. So kahit nabunod siya, hindi natin matatanggap yun. Wow, hindi ko na matatanggap. Pero doon kayo mag-alala, marami pa tayong susunod na episode. Yes, Malay nyo, di ba? Don't you worry mga kahaps. Kaya i-continue nyo lang yung pag-comment ha. Malay nyo, habang nagpapaikot tayo kay comment picker, ay isa na kayo sa maswerteng mabunot natin para maging happy winner for today. Ayan. Yes, shoutout muna tayo. Good afternoon, Tita Stephanie Bagalay. Good afternoon. Uy, Tita Janice Erganta. Tita Agnes Reyes. Po. Yan, shoutoutin ka Tita Hepina Susosco, Tita Rosemary Villamer, Tita Sam Ramos, Tita Maylene Javier, and Tita Sheila Maragañas. Ayan, happy viewing. Ayan, may nabunot tayong isa ulit, Lay, kaso lang, I think, wala rin comment. So, si Tita Marky Sayang. naman. Yung iba nabubunot ng parang naulit. So, pag naulit, punta tayo ng iba para at least iba-iba yung names na ating mabubunot for each episode. Yeah. Pero kung halimbawa mabunot kayo ulit next episode, walang problema. Basta at least once lang tayo po pwedeng mabunot sa bawat episode. I give chance na rin to others. O kaya, comment na kayo dyan mga kahaps, no? Ay, sige, di natin nabanggit. May pagkakataon pa sila magkomento. Bigyan lang natin sila ng 1 minute na to comment. Oo. Hindi Baka na kasi sila sa comment. Oo, hindi na kasi nakalabas na rin ang ating comment picker, no? Oo, nakalabas na. So may isa na tayong nabunot, Lay, si Tita Angelique April Tahan Garcia. So sabi niya ay hindi na need magtaas ng presyo lalo na ngayong pandemic. Need na mga tao magtipid. Basta laban lang, malalagpasan din natin ito. Pagsubok sa atin, laban lang. Ayan. Pero siguro mga kahaps, ay buti na lang walang timer. Pwede kami mag-comment. Okay, so make sure mga kahaps na tama ang inyong format para mabunot kaya ng ating comment picker dahil sa ngayon ay naghahanap pa tayo ng 4 na maswerteng pangalan na ating i-validate dahil mamaya bago tayo matapos dito sa ating Happy Noy TV Live ay i-announce natin ang mga pangalan ng ilan ba? 13 happy winners? 13. 13. Total of 13 happy winners pagkatapos. Ayan. Bago matapos itong Happy Noy TV Live. Ayan, so nabunot na rin natin late Tita Maylene Javier. So sabi niyo, good afternoon mga kahaps. Ayan, so mahalaga lang kasi mga kahaps na masunod yung format kasi ito naman bine-verify natin via comment picker.
O habang nag-aantay tayo ng ibang pangalan na mabubunot mula sa ating comment picker, mga ka-hubs, no? Kung hindi ka pa member ng ating official Facebook groups ng Happy Noy, Sari-Sari Store, kumikita ka ba? Facebook group at sa mga Happy Noy, maaaring nyo yan makita dito sa ating Happy Noy Facebook page. So makikita nyo yan dyan, nakapin yan sa ating Facebook page. So all you have to do is to click the join button. Tapos pag naka-join na kayo sa loob ng ating Facebook groups, ay makakasama nyo dyan yung mga members na kapwa nyo rin mga nagsasari-sari store. Ayan. So may isa tayo na bunot lay, si Tita Vianel Selaznog, more likely Gonzales ito. Ang sabi niya, gandang hapon po sa lahat. Ayan, for checking na rin po kayo, Tita. Nabunot natin si Tita Iam Naj Razapla. Yun nga lang ay wala siyang comment. So sayang naman, kaya nagbubunot pa tayo ng iba pa. Oh, I think nag-aantay na lang tayo ng dalawang happy winners. Mga kasong bilis ng comment picker natin dito. Hi, good afternoon muna, Tita Kimberly Fahilan. Good afternoon po, Tita sino to? Edita de la Cruz. Ayan, yung mga pangalan na babasa dito. Yes, oo. Sino pa dito? Tita Arlene Rebulida, Tito Enrico Bontia. Good afternoon. Wow, Tita Koy. Ayan. So may isa tayo nabunot din si Tita Erna Moneda Volante. So medyo mahaba yung sinabi niya. Sabi niya, halos lahat din po may tindahan na dito sa amin, pero ang tindahan ko po ay sa looban pa. Kaya naman, ang mga kapitbahay ko, pag tamad na tumawid sa kabilang tindahan, ay dito na lang sa tindahan ko bibili. Kahit madami na ako kakompetensya, di pa rin po nawawalan ng benta. Kahit pa konti-konti. Pag mga pangunahing pangangailangan lang naman kasi bibilhin nila, tamad na sila lumayo or magpunta pa sa ibang tindahan. Katulad ng asin, yellow, bitchin, and mga sigarilyo. Yes. So, hi Tita Doris. Salamat po sa pagtutok nyo sa araw-araw. Ayan, meron na tayo nabunot na last. Last 2, si Tita Hepina Sososco. Sabi niya, wag sobrang overpriced sa tindahan. Kahit piso-piso lang ang tubo, kung sa'yo naman lagi bumibili, malaki na rin yung nakatulong ka pa. And lastly is si Tita Janice Garganta. Sabi niya ay malakas po na pambenta ang kape, shampoo, Lucky Me at mga dilat. Mga take note yun, mga kahaps, ha. Malakas kay Tita, so baka pwede nyo rin subukan sa ating tindahan. So Tita Janice, for verification ka na rin po. Ayan. So mga kahaps, so if ever po na makita ninyo mga pangalan nyo, ito po ay kailangan pang i-verify para po sakali. And shoutout muna tayo. Insights muna tayo mula kay Tita May. Hello, Lay? Ayan, so mga kahaps, yes! ito, pasensya na mga kahaps, ito po kasi may technical difficulties lang na naranasan. So, ayan, nakabalik na si Lay. Hello, Lay? Yun. Yan. Oo, sabi ko, ang tag na to, shoutout muna tayo, basa tayo ng insight mula kay Tita Maylene Opo. Ayan, naririnig nyo na ako mga kahaps. Yes, so sabi ni Tita Maylene ganito, naka-after alarm na po si Kiko every Tuesday at Thursday naman ng 1 p.m. para kahit anong ginagawa, hindi makakalimutan na mapanood ang Happy Noy TV Live. Sana all alarm. Wow, sana. Sabi naman Tita Rochelle Mendoza Sandoval, sabi niya, Sir Lay, nakaka-inspire po kayo lagi. Lalo nagiging positibo pa na po sa buhay. God bless po. Next naman. God bless din po, Tita Rochelle. Ayan. From Tita Marlene Odia, sabi niya naman, yes po sir, i-apply po natin ang mga kaalaman para maging matagumpay sa buhay. Ayan. So thank you very much po mga kaps sa inyong mga insights na ito hindi lang sa amin nakakatulong. Ito po ay nakakatulong din sa ating mga kapwa negosyante na nakaka-experience ng same problem. Kumbaga ito ay na-identify lang na tinanong ni Tita Roma Tejero, pero alam ko ito ay nag-a-apply din or maaari din natin i-apply sa ating mga tindahan. Ayan. Yes, so ayan, announce na natin, nakuha na natin yung ating happy winners, yung mga pangalan na nanalo ng tig 100 pesos each. Ayan, unahan ko na para habang may signal pa ako. Oo. Congratulations, Tita Maria Victoria Uy, Tita Edmarie Bliss Viania, Tita Nonalyn Ilo, Tita Cindy Lanuza, Tita Violeta Cayobi. Congratulations din po kay Tita Marilyn De La Cruz, Melrose Saison, Tita Angelique April Garcia, Tita Maylene Javier,
Tita Annabel Selvido, Tita Erna Volante, Tita Hepina Sososco, and Tita Janice Garganta. Ayan, thank you very much po. And also, syempre, di natin makakalimutan yung ating nagbigay ng topic for today na si Tita Roma Tejero. Ayan. So, dito, Tita, mga kahaps, ay makakatanggap po kayo ng, si Tita Roma ay makakatanggap ng special gift mula sa Happy Noy. And doon sa ating mga happy winners ay makakatanggap po ng 100 pesos each. So, to claim your prize, ay antayin lang po na may magme-message po sa inyo na magmumula sa Happy Noy para ibigay sa inyo kung paano makiklaim ang inyong mga papremyo sa ating episode. Last shoutout tayo mula kay Tita Che Oledan. Pa-shoutout po Sir Lay kay Tita Edwardina Calamaya, one of Happy Noy Ambassador from Palo, Leyte. Kasama ko siya ngayon nanonood ng HDL. Naks naman. Tadina, kamusta? Ayan, long time Sana all no see din magkasama. talaga. Oo. At mabuti na lang, no, nagkataon habang binabanggit ko ang inyong mensahe, ay maganda pa ang ating signal. Yes, Kasi naman. pakulimlim na ng pakulimlim dito sa Quezon City. But anyways, guys, no, mga kahabs, no, ating mga tagapanood dito sa ating Happy Noy TV Live, don't forget to hit like and follow our Happy Noy Facebook page and also subscribe to our YouTube channel, Happy Noy TV. Okay, so walang live. Makikita nyo doon Happy Noy TV. Subscribe na kayo dyan dahil lahat ng mga pinag-uusapan natin sa araw-araw, sa every Tuesdays and na episode dito sa Happy Noy TV Live ay doon natin nilalagay. Ayan, so mga kaps, please don't forget yung 21K na target natin for this year. Tulungan nyo kami na ipalike ang ating Happy Noy Facebook page. And also, kita-kits tayo every Tuesdays and Thursdays dito sa ating Happy Noy Facebook page. So next episode nga ay this coming Thursday, same time, same channel. Dito pa rin sa Happy Noy Facebook page, 1 p.m. So bago magtapos mga kahaps, ako po si Jeff. At ako naman po ang nagbe-break na si Lay. Na yan. So kita-kits tayo next episode mga kahaps sa this coming Thursday, 1 p.m. Paalam!